new project namin dito sa Luminatan sa Phase 5, corner lot and lot. Ayan po. So, ito po yung itsura ng bird type, Angelic Tan House, inner unit. Inner pero, Tan House pala pero corner lot. Ayan. So, ito po yung itsura niya. So, according kay Ray, sabi ni Ray, wala daw leaks. Pero, dito, sa may CR yan. Sa islab ng CR. Pero dito po sa pinaka-roofing, wala. Kasi wala daw siya nakita dito na parang marka. Ayan, wala. Malinis. So, itong taas, pwede na po namin itong steam kutan. Tapos, ito pong flooring, pwede na po namin tanggalin yan. So, ito po, ma'am, gamit po to ng team ko na galing sa Bulacan. Dito muna namin siya transfer. Ayan. So, mas maganda may mag-stay dito para safe yung unit ni ma'am. Ayan. So, ito po, turong partition lang po siguro ito. Hindi ko lang sure kung merong hallway. I-ask ko na lang si ma'am. Maganda po itong unit ni ma'am kasi wala siyang katalikuran. Tabi po. Hindi po nabablock yung hangin. Kumbaga, pasok na pasok yung hangin. Pati rin po dito, wala siyang katabi kasi nga ito po is tangke. Ayan, tangke na po ito. Ang swerte po talaga ng mga nakakuha ng mga corner lot kasi talagang bukod sa wala ka ng katabi, mas malaki po yung pinaka area. Ayan. So, again, i-shoutout ko po pala si Ma'am Maricar na kami po ang napili na gumawa po ng kanyang unit. Ayan. So, ito po is naka-base po kami sa plan. Meron po kaming plan dito. May permit. Ayan. So, ang problema na lang po namin yung gate pass. Gawa na medyo minsan walang tao po sa office. So, sabi ko nga kay ma'am, kung o-order po kami dito ng materyales, mas maganda. Paramihan na. Kasi kung mayat maya kami magpapagate pass, wala pong tao sa office, maripending po yung gawa. Tsaka ang usapan din po namin dito ni mama is, wag po kami madaliin. Kasi marami po siyang kasabayan. Sabay-sabay po to, puti nga po yung 3 o 4 is wala pang tawag dito, wala pang construction ban o yung pinaka sticker ni Lumina, kaya mauuna yung unit ni ma'am. So siguro naman kahit paano malapit na namin matapos yung pinaka extension bago kami mag-start sa ibang unit. So ayan ma'am, ayoko lang din pong i-rush kami, ayoko po ng pressure. Ang gusto ko lang po yung pinaka instruction nyo, yung design nyo, yung ideas nyo, yun lang po ang kailangan ko. Medyo mahirap po kasi mag-asikaso, lalo na hiwalay ang labor natin sa materials, pero gusto ko talaga, kami rin talaga ang mag-asikaso para transparent po. Ayan. So, hindi naman tayo mataas sumingil, sakto lang din talaga yung hindi naman po kami talo. Pero sa dami na po namin nagawan, kaya siguro gusto rin talaga nila sa amin magpagawa. Kasi nga, subok na, kumbaga legit, di ba? So, eto po, abangan nyo. Baka by Monday po, makakuha na ako ng gate pass. Mabilihan ko na po ito ng materyales. Hindi po kasi tayo pwedeng mag-order lang ng materyales na wala tayong gate pass. Ayan. Yung pinaka ni ma'am, sticker, naka na dyan, naka-display na yan dyan. Tapos ito po yung sticker ni ma'am. So dapat meron kang ganito pag nag-start na po ang renovation, lalo na sa extension. Ayan. So dito po, ibigay ko lang yung konting pasilip o konting ideas dito sa ating renovation. Ito po isasarahan.
Ito po isasarahan. At maglalagay po kami ng pinto dito. Ayan. So, walang demolition na mangyayari, kumbaga sarado. Ayan. Puro ba to? Puro ba to? Parang tinambak lang yan dyan, no? Oo, tambak nga yan. Pag ano na, pag may sinabi na si Ray, ipapahakot ko na siya. Hukay muna, wala pang gate pass eh. Hindi pa napirmahan eh, walang pipirma. Kaya ang mangyari nito, hukay, tsaka tab-tab dun sa taas. Napakagandang project po yung yung end lot o corner lot kasi meron kaming pagtatambakan ng materyales. Tapos ang kagandahan dito, bungad lang siya. So dito nga po pala sa may side, hindi kasi namin makita ni Ray yung sukat. Tatanungin ko pa. Doon nga po pala sa mga gusto magpagawa sa amin at wala po kayong kakilala na mag-aayos ng permit nyo, yung contact ko po, dito lang po siya nakatira. Dito po siya nakatira sa may, ayan. Yan, dyan po siya nakatira. Kaya kung taga phase 5 lang po kayo at naghahanap kayo ng maglalakad po ng permit nyo o yun nga, yung permit nyo, construction ban nyo, pwede po kay Ma'am Mickey. Ayan. So, siya lang din po ang naglakad dito. So, bali si Ma'am po pala is pinapili ko na lang po ng tiles dito po sa Tion Paul. So, nag-send lang po ako dito kay Ma'am ng link. So, bahala na po si Ma'am pumili. So, ayan nga po, binili na po namin yung para po sa taas muna. Ayan, isasakay na lang po namin sa sasakyan kasi hindi po kami pwedeng mag-order ng maramihan gawa ng hindi po siya kakasya sa unit ni Ma'am. Ayan. Hello po, good morning. Ito po yung new project namin dito sa phase 5. So, bali 3 lang po yung gumagawa. Naku, hindi pumasok yung iba. Napasarap siguro ng tulog. Actually, Monday, Tuesday, Wednesday kahapon, ang lakas ng ulan. Tuloy-tuloy ang ulan. So, sila Kuya Bok nag-tiles na sa taas. Sa loob sila gumagawa. Ayan, wala kaming helper. Si Kuya Joseph Pintoro, siya muna. Sideline. So, dito naman po, halos na ipasok na po namin yung ibang materyales na nagkakahalaga po na 100. Sa hardware materials po, kasama na yung mga hardiplex. Ito po yung mga materials natin. Umabot po kami ng 118,000. Tapos sa tiles naman, yung tiles namin taas lang muna. So, umabot siya ng 8,000 sa tiles. So, ito po, halos pangkabuuhan na to, kung kulangin man, mga 5, 10. So, partial lang, lalo na ang unit ni Ma'am medyo maliit lang. So, pinagkakasya lang po namin. Tapos, plus yung mga gamit pa. So, dito sa loob yung haluan, gawa ng wala naman na rin tayong pupwestuhan tsaka bawal. Siguro ito pong na hinukay ng mga lupa, ipapahakot ko na rin po yan. So, halos nandito na po sa pwesto ni Ma'am yung buhangin. So, okay nga yan. Nandito sa area ni Ma'am. Ayan, sa unit ni Ma'am, I mean. Ito nga po pala. Actually, nung nakaraan pa po ito, nila nagawa itong mga posting bakal. Kaso, syempre, umuulan. Hindi naman sila
makapagbuhos, makapagpwesto po ng mga bakal na yan. Ayan po yung gagamitin natin dito sa extension ni ma'am. Ayan po. So meron na po palang dalawang nakatayo dito. So dito sa unit ni ma'am wala tayong demolition na mangyayari. Puro pagtatakip. So dito magkakaroon tayo ng pinto. Tsaka dito magkakaroon tayo ng pinto. Doon yung kanyang washing area. Ang pinto nito dito, isang pinto dito, tas open. Open po yung roofing natin dito sa tabi po ng CR kasi maglalagay po tayo ng window type na exit dyan. Tapos, yung mga metal parings na gagamitin po sa pagkikisa may ibang bakal. Ayan, nandito lang muna. So maganda rin talaga pag end-lot o corner. Kasi medyo meron tayong tambakan ng mga materyales. So ito rin po yung maganda dito sa phase 5 kasi naka metal spandrel. Ayan. Naka metal spandrel po sila dyan. So, kung maganda na po yung panahon, baka bubukas, magsipasok na po yung ibang kasama natin sa team. So, grabe. Ayan o. Lakas ang hangin. So, dito po, pagdating po talaga sa mga materyales, partial lang tayo. Pero halos compute na po ni Ray yung mga gagamitin. Kaya kung kulangin po yan, usually sa buhangin, sa semento, sa adhesive. Ayan. So again, bago tayo magpagawa ng unit, lalo na pag kasama yung extension, kailangan po natin ng sticker ni Lumina at saka po yung tarpaulin permit na galing po sa munisipyo. Ayan po. So, dito po sa unit ni ma'am, simple renovation lang. Wala tayong cove light. Kasi katulad kay teacher, ayaw nila ng cove light. Dito yung window type AC natin. So, abangan nyo rin. Iba rin. Simple lang kasi pinagkakasya lang yung budget. Ayan. At saka depende pa rin sa gusto ng nagpapagawa. Kasi minsan kahit may budget ka, gusto mo lang din simple. Diba? Meron naman na medyo kapos sa budget pero gusto lumabas na bongga. Ito po wala tayong PVC panels dito. Pero sa kitchen po meron. Ayan. So, medyo, kaya doon din po sa mga napapagawa sa amin, huwag din po talaga kami mamadaliin. Kasi, katulad po niyan, halo-halo. May mga materyales, may mga tools, mahirap pong gumawa. Sana maunawaan nyo po yun na maipwesto po muna namin lahat ng mga materyales para makagalaw kami ng maayos. Kaya nga, sabi ko nga, hindi ako kukuha ng kliyente na mamadaliin kami. Kasi mahirap po talaga, lalo na renovation. Kung gusto mong maging maganda yung resulta ng renovation, dahan-dahan. By process, sabi nga nila. So, ito, sobrang daming materyales. Ito pangalan po yan na wala, yung tiles namin, taas pa lang tsaka hagdan. Eh, kung o-orderin ko na lahat ng tiles, wala na kaming gagalawan. Kaya huwag niyo po kaming madaliin kasi mahirap kumilos. Kahit marami kang taong ilagay dyan, kung hindi rin makakakilos na maayos, wala. Kaya by process po talaga ang ating renovation. Hindi minamadali. Dito nga po pala sa unit ni ma'am, dapat itong bakod dito o pader nakalabas to ng konti, kaso pasok na po dito sa unit ni ma'am. So sabi ni Ray, wag na daw magpader
Kasi sabi ko nga, pag yung pader is nagkaroon ng problema, halimbawa nabuwal yan, di ba? Hindi natin alam kung gaano katibay ang ginawa. Kung halimbawa mabuwal yan, di damay yung unit ni ma'am, di ba? Madadamay. So sabi ko nga, magsarili tayong pader, okay lang yan lumiit ng bahagya. Importante may sariling pader. Kasi parang nasakop na po ng pader yung sukat ng unit ni ma'am. So, yun nga, hindi maganda yon, kaso mas maganda rin po talaga may sarili kang pader. Pag lahat naman di ba? Huwag na po tayo magtipid. Pag magpapagawa tayo ng unit ng bahay, magsarili po tayong pader. Para magkaroon man ng problema yung pader na yan, yung bakod na yan, hindi po tayo magsasuffer. Kasi yung iba yung isip agad makatipid, di ba? So maglalagay po tayo, kung mapapansin nyo meron ditong poste, maglalagay din po kami ng sariling poste dito. At doon din po, ayan, doon din. Tsaka doon din, sa tinatayuan po ni Ray. So mas maganda palaging meron kang sarili. Sarili mong pader, sarili mong bakod, sarili mong gate. Para pagdating ng araw, wala kang kaaway na, nakikipader ka lang sa amin, di ba? Parang ganon. So, wala tayong mga tibag-tibag dito, kundi puro sara. Sara-sara naman lahat ang gagawin natin. Dito maglalagay tayo ng pinto. Itong bintana, tatanggalin sa sarahan. Tapos ito sasarahan. Tapos dito maglalagay tayo ng aircon. Na window type AC. Ayan.